nakaka-touch siya, medyo na-touch ako ngayong linggo. Mahirap kong mangyari. Ito po yung ating mga orig. Purihin ang Panginoon. Salamat sa inyo po po dalaw. Ang title pa naman ng message ko ngayon, bakit po ang buhay ay unfair? Amen? Salamat po mga kapatid. Inalaw rin po kami. Smile, natutuwa po ako. Smile. Yan po ang aking baby nung araw dito eh. Kasi kamukha kami ng inom eh. Si Joe Marcelo na, Sister Joe. Amen. Si Joe po, ito naman po ay naatay nila Sister Sally. Sister Sally tayo mga. Sige po, maraming na yeah. Sister Sally Spirito. At siya, si Joe dati kay Sister Sally. At ito naman po si Joe, nasa lubog lang po namin sa kanya yan. Nabibigay kami ng mga truck saturation na may college po po yan. Umattending po sa church. At naging commitment niya sa Panginoon tuwing kung may December, may presentation tayo, sagot niya raw yun, sagot niya. Dahil doon, pinagpala siya ng Panginoon. Amen? Salamat sa inyo po, pinataba niyo yung puso ko, may enlargement na ako, lumaki patuloy ako. Amen! Praise the Lord! Ano pa ba ang gagawin mo ngayon? Hindi po mag-share ng salita ng Diyos. Siyempre po, ang iyo po si Imelda Siran, ang iyo po kilala, yan po ay kapatid ni Brother June Siran. Amen? Kaya na sinabi kapatid ni Brother June, tinignan ko kagad si Imelda. Tapos inisip ko si June. Amen. Praise the Lord. So, masaya. Kahit lahat ng kapatid ay tumayo. Gusto po natin ating mga Bible. Jadi po, isang talata lang muna, basahin natin. Ecclesiastes, chapter 4, verse number 1. Chapter 4, verse number 1. Okay, nandiyan na po ba tayo lahat? Wala po kayo dalang Bible, meron po tayo ditong verse nandiyan sa ating screen. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Ito po isang talata. Okay, ready? Read. And they had no comfort, and on the side of their oppressors there was power, but they had no comfort. Ayos mo na naman. Pagpala namin Diyos, salamat po sa pagkakabasa ng salita. Salamat sa mga awitin, Panginoon. Ngayon po kaming lumalapit sa inyo po at hinihiling ang pangunguna, pagkilos ng banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan. Salamat sa aming pong mga kapatid, narinig po. Salamat, Panginoon, higit sa lahat sa inyong presensya sa aming pong kalagitnaan. Analagin po kami ngayon, Panginoon, na inyo po kami kausapin, sa inyo pong mensahe. Gamitin mo po, Panginoon, ang inyo pong lingkod. Kung meron po sa aming kalagitnaan, wala pong katiyak ng langit, iligtas mo po siya, O Diyos. Nataas po namin ngayon, o ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Ito po kayo po. Why isn't life fair? Bakit nga kaya, no? Bakit hindi po patas sa mundo ito? Lagi po natin tinatanian. Lagi po ba, no? Maraming taon na po, ilang libong taon na ang Bible na isulat. And, you know, the King Solomon had been known na the wisest king na nabuhay dito sa mundo ito. Pero sinasabi nga ni King Solomon dito na maging siya, sabi niya, now I return and consider all the oppression. Kahit siya po, mga kapatid, nagtatanong, bakit hindi patas ang mundo? At alam ko po, pag iba sa atin dito, mga kapatid, mayroong mga tanong na mga injustice. Kasi sabi po natin, ano po, bakit yung mga masasakang tao ang
Naitanong nyo na ba yun? Bakit mga kapatid, yung mga masasamang tao, sila pa, para magkaroon pinagpapala? Bakit ba na ang ating Panginoon hinahayaan na tayo po ay masaktan? Nasaktan na ba kayo? Amen? Di ba? Bakit kaya nangyayari yun? When all the things, para sabi natin, hindi po patas, paano na po ang buhay natin? Pag mayroon mga problema mabibigat na nararanasan natin, sometimes we ask sa ating sarili, where is God? Nasaan ka, Panginoon? Di ba? At dito po, makikita pa rin natin, bakit walang tumulong sa akin? Sabi, merong Diyos matulungin. Bakit nasa ng Diyos o pinakasaktan? Nasa ng Diyos o pinangangailangan? Ano po? Para bagang pinapakita sa atin na ang buhay sa mundong ito, talaga po, pag magsasabi ka ng ang patas dito, hindi po talaga patas Ano po? Kaya dito po, let us face the truth dito po, yung the reality, yung realidad ng buhay. Ano po ang realidad? Well, una nga po, life is unfair. Kaya po kayo yan? Life is unfair. Bakit po? Una, pag natin nasabing unfair, yung mga kriminal, ano po sila? Go unpunished. Tama po ba? Tingnan niyo po ang sinabi ni King Solomon sa chapter 8, verse number 11 ng Ecclesiastes. Because sentence against an evil work is not executed, ano sabi niya? Speedily. Amen? Alam niyo po ba yung court na ating pong justice po ngayon? Magdemanda ka po, 3 taon pa lang yung anak mo, may 3 pa na, hindi pa tapos ang kaso. Amen? Yan din na sinasabi po dito ni Solomon yung mga evil worker po na yan, yung mga masasamang tao, pag yan po ay gumawa ng crime, yung justice po, hindi po kaagad makamtan ng ganong kabilis. Kapanahonan pa po yan ni Solomon. Okay, sabi nga nila, crime doesn't pay. Pero ano po? Talaga dapat magbayad niya. Pero anyway, mga kapatid, ano ba makita natin dito? Yung reality of life. Yung mga oppressed at ang help. Kita niyo po, nangyari sa Yolanda. Napakarami pong relief, cash, mga kapatid, in kind, na pinadala. Ano ba ang nangyari? Diba? Ngayon po, hindi ma-account. At yung mga biktima po doon, biktima pa rin hanggang ngayon. Alala ko nung araw, nung lindol. Ewan ko kung anong year na yan, 96 pa yan. Na meron na speaking engagement na po sa Tugigaraw, Cagayan. At kali po, lumindol kayo, kinabukasan, nakabiyahe pa ako, papuntang Tugigaraw. Ano po, tapos yung pabalik, wala na talaga, hindi na pwede. Sa nagabang po ako ng mga, yung libre aeroplano, yung sa airport, yung tawag yan, yung C-130. Yung pag nasakay ka po dyan, wala po niya nakatayo lahat kayo Kaya pag-arangkada ng aeroplano, doon pa lahat kayo. Meron ka maawakan yung mga atapon na may lamang tapo. Sa iyo po ang naglalagay, nagbabagsak ng mga relief doon sa amin sa Isabela. Sa babagsak po dyan yung mga relief, mga kapatid, yung mga corn beef na target, alam niyo po yung mga target, yung mga libis na, tapos mga blanket na talaga po ang gaganda. Ibabagsak po doon, dadalhin doon sa bahay ng isang politician, paglabas po doon, mga Youngstown na po, tsaka ligo. Ang pinamimigay. At yung mga dapat na mga magagandang folding bed, nagiging balik na lang. Diba? Life is unfair. Amen? Sa ganun po ang nangyayari. Kaya sabi po rito, sa verse na sa ating po pinaka-reference, sa chapter 4, verse 1, sabi nga, so I return and consider all the oppressed, sabi, that there are none that under the sun, and behold the tears of such as were oppressed, and they had no comforter. Amen? Sabi yung mga biktima pa rin na ngayon.
Ganyan po eh, wala na sila mga comforter, mga kapatid. Pangatlo, ano ba? Life is unfair. Na some politicians are unethical. Hindi po tayo politiko dito. Di ba? Amen? Pero bakit may mga politiko ng ganon? Huli na, lulusot pa. Di ba? Kaya nga lagi sabi, mapira naman kayo, akusado na kayo. Mga mamamayang Pilipino, napangakuan na nga kayo, gusto nyo patuparin eh. Abuso na kayo. Tama na yung pangako. Hindi ba? Amen? Ha? Kaya nakikita natin, tingnan niyo po. Ha? Kung gusto mo maging senador, maglansad ka ng coup. Amen? Ipunin mo lahat ng mga sundalo. Sugurin niyo yung Makati. Pagkatapos ng senador ka na. Amen? Ganun po tayo eh. Gumawa ka ng malaking istorya na para makilala ka, maya-maya nakaupo ka na sa posisyon. Ganyan po eh. Ang nangyayari po sa atin eh. Kaya na sinasabi po rito ni Solomon, ano ba itong mga kapanahunan pa po ni Solomon yan? Hindi po ngayon lamang nangyayari yan. Okay, now verse na natin. Ang mga verses sa Bible. Sa Ecclesiastes chapter 5, verse number 8. If thou seest the oppression of the poor, and violent perverting of judgment and justice in a province, marvel not at that matter. For he that is higher than the highest regarded, and there be higher than they. There is an evil which I have seen under the sun, as an error which proceeded from the ruler. Folly is set in great dignity, and the rich is set in low places. So alam mo pinapakita dito sa atin. Tingnan na, sinasabi po rito, saan daw yan? It preceded to the ruler. Mahirap po ba kapatid eh? Kaya tingnan niyo po nasa kapanahunan po tayo, ang lahat ay gusto pong maging makapangyarihan. Amen? Struggle of power. Habang yung ating morality naman ay unti-unti na pong bumabaksak. Nakita po ang ating bansa. Sabi nga raw, wala mo sabihin, mga kapatid. Although na, siyempre po tayo, sasabihin pa rin natin, we are proud to be a Filipino. Yung international, yung Transparency International, mga kapatid, ano ang nakalagay dyan? Ang second po na corrupt sa Asia, Pilipinas. Amen? Number 1, Indonesia. Pero sa totoo lang, mga kapatid, number 1 tayo eh. Sinuhulan lang natin ang Indonesia para siyang mula number 1. Para hindi tayo halata. Amen? Minsan nagdadrive ako daw sa may makapagal. Lahat naman, nasa posisyon naman ako. Dalawang traffic enforcer lumapit sa akin. Sabi, mali yung posisyon nyo. Sabi ko, bakit mali? Ang dami naman kami, ako lang kinuha nyo. Mali po eh. Kung gusto nyo maging tama kayo, bigyan nyo ako ng 500. Ganun po kagarapan. Nasabi ko, pwede ba 200? Pwede na, tag-100 kami dalawa. Napakalungkot, mga kapatid, life is unfair. Yun ang reality eh. Ano ba? Ito nyo. Number 4, good people are unawarded or rewarded. Ba't yung mga ayos? Alam niyo po, manindigan ka sa panahon natin, ikaw ang mali, manindigan ka sa katotohanan. Diba? Amen? Magsinungaling ka, bibigyan ka ng medalya. Magsabi ka ng totoo, ikukulong ka. Amen? Ganyan po mga kapatid. And that is reality. Kaya pag sinasabi mo, napakahirap naman maging Pilipino, mga kapatid, na hindi lang sa Pilipinas yan, sa buong mundo. At kapanahunan pa ni Solomon, nangyayari na po yan. Kaya lagi po natin tanong ay ito. Kung ganun ba ang mundo ito, dapat ba sang-ayunan na natin o makiparis na rin tayo sa kanilang ginagawa? Now, mga kapatid, ang isang mali ay hindi po pwede masolusyonan
ng paggawa ng isa pang kamalian. Di ba? At ako'y naniniwala, kaya po ginawa at pinayagan ng Panginoon ang mundong ito hindi po maging patas para po makita ang kanyang mga anak na sa kabila po na ganyan at takbo ng mundo, tayo naman ay namumuhay pa rin sa katotohanan at nakikita pa rin ang Panginoon sa ating buhay. Lagi po may purpose na naman din. Kung lahat mandaraya, dapat hindi ikaw. Na? Kung lahat ay gagawa ng katiwalian, dapat hindi po ang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng ating awitin, di ba, Turay? Kahit nag-iisa ka na lang, tama pa rin dapat ang iyong gagawin. Di ba? Kasi mga tayo nga po tayo ang tinatawag na ilaw ng sanlibutan ito Paano kami ba? Gusto mahirap po ngayon na mahirap talagang maging matuwid kasi mahahawa ka sa malungkot. Yan ang sasabi natin, kaya lang gagawin natin. Nawala niyo po ba mga kapatid? Ang isang isda na yung isdang alam, yan po ay doon na namuhay. Na sa buong buhay, mga kapatid, ng isdang alam, doon na nakatira yan. Doon na po yan, doon ang kanyang pamilya lahat. Doon po siya sa alat na pag ininom mo nga, kahit man lang matikman mo, ang tubig alat ay napakaalat. Bakit pag yung isda ay nahuhuli, no? At ating lulutuin, ipiprito, nilalagyan pa rin natin ng asin. Bakit ka kaya, di ba? So, hindi sabihin, mga kapatid, na pinapakita ng Panginoon na bagaman yung isda na yun, nakatira sa alat, mga kapatid, hindi siya maaaring makontaminate ng alat na yun, dahil meron pinapakitang mensahe ang ating Panginoon Diyos. Ganon din, mga kapatid, ang mga mananampalataya. Nasa magulong mundo tayo, nasa masamang mundo tayo, nasa sabihin na natin mundo tayo, hindi patas ang pakikitungo sa kapwa-tao, pero hindi dapat tayo gagaya sa mga tiwali na gawain kapag tayo ay mga anak ng Diyos. Patutuo po tawag yan, mga kapatid. Sabi nga, madaling maging tao, mahirap magpakatao. Lalo na po, madaling maging Kristiyano, pero napakahirap mamuhay ng isang Kristiyano sa tulad ng mundo na ating pong kinalalagyan ngayon. Pero hindi rin naging madali sa ating Panginoon yan. Amen? Ang ating Panginoon, gumawa ng maayos, anong ginawa ng mga tao? Pinako niya sa krus. Ano ang kasalanan niya? Minahal niya ang tao sa sanlibutan. Mahirap pala magmahal ngayon. Pag nagmahal ka, ipapako ka. Mahirap, di ba? Pero ganun naman, mga kapatid, pinapakita po sa atin dito, yan ang reality. Kaibigan mo ngayon, bukas kaaway mo na Na ngayon, ang laging sinasabi sa iyo, I love you, bukas I hate you. Diba, amen? Dati magpapare sa politika, ano nangyari? Nag-away-away. Sabi-sabihin na sa mundong ito, wala pong permanente. Amen? Because life is unfair. And that is reality. Kaya huwag tayong ma-discourage. Yung mga mababait na tao, yung mga deserving na tao, mga kapatid, yun pa ang hindi nabibigyan ng reward. Panglima, tignan niya, capable people are unsuccessful. Diba? Bakit kaya yung mga magagaling hindi naman successful? Meron ako nakilala, PO1, Police Officer 1. Yan bang pinakamababa? Yung PO lang. PO1, yan ang pinakamababa rango sa police. Tama ba? Okay. Nakilala ko po yan, mga kapatid, sa Maynila. Hindi ko lang alam na saan siya police. Pero PO1, ang kanya pong sasakyan, nakahammer. PO1. Tapos yung likod ba, kapatid, yung kanyang sasakyan, pag tinaas mo po yan, iba't ibang klaseng shotgun,
long gun, na mga high-powered ang dami. Kaya kapatid, ang lisensya ng baril, siguro 3 inches ang kapal. P01. Amen? Sabihin, unang siguro basta hindi siya pula sa pagkakaalam ko. Hindi ko lang alam ano yung katotohanan. Pero meron siyang negosyo na kontraktor. At ang kanyang mga kakontrata, gobyerno. Hindi siya pula. Amen? Amen? Bakit po yung mga magagaling? Yun ang parang bagang hindi nabibigyan, hindi mo nagiging successful eh. Na? Yung mga nagtapos na magna cum laude. Na? Yung mga nagtapos na mga cum laude. Samantalang yung mga suma, pinagpala, naging successful, ano yun? Yung mga sumampung taon sa koleyo. Yun, yung mga suma eh. Sumampung taon sa 4-year course. Na? Kaya, bakit ka kaya ganun? Amen? Na? Sabi, that is reality. Kaya sinasabi dito ni Solomon na, I return and sow under the sun. Natingnan niyo po, sa Ecclesiastes 9:11. 9:11. Sabi dito, I return and sow under the sun, that the race is not swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and chance happiness to them all. Maaari mga kapatid, siguro ang nangyari, na yung magaling lang siya, pero hindi marunong tumiming. Yung hindi magaling, yun ang magaling tumiming. Amen? Sabi ka lang, alam mo, ako, nag-usap yung mag-apo lolo tsaka ako. Sabi ka lang, alam mo, ako, nung kapanahonan namin, may 20 pesos ka lang, pag uwi mo, meron ka na yung isang dosenang itlog, meron ka na mga 5 lata ng sardinas, meron ka na mga bigas, marami na ang dala-dala mo niyan, 20 pesos lang. Sabi ng lolo sa ako, sabi talaga, lolo, at kayo, hindi nyo na magawa yun. Sabi ng lolo, mahirap na ngayon ako kasi marami ng CCTV camera eh. Pag nanakaw na yung lolo, pagbayad ng tricycle yung 20 pesos. Amen? Na, tingnan nyo po, no, time changes eh. Nung bata po ako siguro elementary, meron po akong 25 centimos, 3 na po sa kaibigan ko na blowout ko. Bibili kami ng sarsaparilla. Tay, alam niyo ba yan, ba? Para si tatay na lang rin nakakalam ng sarsaparilla eh. Ewan ko kung meron pa dito iba. Bibili ka nga natin na 2 mamerang lemon na candy. Ibabalot po yan, no? Sa pahina ng isang notebook, pupunasin. Talaga po ng mga lalagas ng ipin mo, hindi mo po yung candy. Amen? Na ganun po, sasakay ka sa bus, 5 lang ang pamasahe mo. Pag nakatayo ka, libre pa. The time changes, mga kapatid. Yung mga capable people are unsuccessful. Yan po ang realidad, mga kapatid. Na, ano ba ang dahilan niya? Point number 2. Now, the reason why does God let it happen? Bakit ba pinapayagan ng Diyos mangyari yan? Now, number 1, because God gives us the freedom to choose. Amen? Tignan niyo po doon sa Deuteronomy 11:26. 11:26. Behold, I set this day a blessing and a curse. Na, pag ikaw pagpipiliin, alin sa dalawa ang iyong pipiliin?
Yung una o yung pangalawa? Sino ang gusto ng pangalawa? Siyempre, wala. Sino ang may gusto ng una? Siyempre, lahat. Amen? Sabi na kayo, mga kapatid, tingnan niyo po. Bakit po hinayaan ng Panginoon na mangyari yan? Because He gives us the freedom to choose. Na sinasabi ng Panginoon dito sa atin, I am giving you the choice between a blessing and a curse. Kaya dito po, sinasabi ng ating Panginoon na meron po tayong free choice. Na sapagkat gusto ng ating Panginoon, ano po, ang dapat pinipili natin yung blessing. Na kung yung blessing ang iyong pinipili, dapat po ang pipiliin mo tama. Then you will be choosing good instead of choosing yung bad. Tama mo ba? Minsan mga kapatid, gusto natin yung blessing pero pipiliin natin bad pa rin. Hindi obra po yun. Kaya po pinayagan ng ating Panginoon yan. Kaya everyone would rather hear that among so many, siyempre po, sinasabi natin, I will choose God. I will choose what is right. I will choose blessing rather than choosing yung curse. Kaya dito po, dapat ang pinipili natin, yung dapat nararapat, hindi yung basta pinili mo lang kasi kailangan yun eh. Kaya pag pumili ka, at ang pinili mo ang Diyos, dapat po yan, pinili mo siya, dahil yun ang gusto mo, yun ang tama, hindi yung kaya mo siya pinipili, kasi wala ka nang magawa, kaya mo napili yun. Tama niyo po? So it is a matter of choice. Kaya dito, maapektuhan ka sa buhay, sa mundo ito, masasabi mong unfair, kasi you choose to be affected doon sa mga kapaligiran mo. Tama niyo po? Pwede ka naman hindi maasar eh. Bakit kailangan ka maasar? Amen? Pagkakain ka ng umaga, breakfast, sa Chowking, di ba? Burger King, lahat po yan eh. Lagi ka meron free na newspaper ba? Tapos sa bumili ka, meron ka free newspaper, kinukuha naman ng mga tao. Tulad ako siguro, nakatatlong newspaper na ako ng sasakyan, hindi isa wala akong nabasa. Sabi ko, ba't ayaw kong basahin? Kasi pinaniniwala ako dyan, date na lang eh. Parang yun na lang ang nangyayari, date. Di ba? Kaya, dito po, meron tayong freedom. So, pag ikaw ay meron ng freedom na ikaw ay, magiging masama, nasa iyo na po yan eh. Dapat, kung gusto natin ng blessing, then we need to choose God. Alam niyo po ba kaya kayo narinig ngayon sa church? Kasi you choose to be in the church. Alam niyo, kahit pag mayroong mga Sunday na wala kayo sa church, kasi you choose na wala kayo sa church. Hindi naman may chance yun eh. Hindi naman siya sabi, hindi kagulan ka lang ako eh, nandito na pala. Hindi, pinili mo yan eh. Pinili mo yan. Hindi ba yung suot mo ngayon, kaya mo suot, pinili mo kanina yan? Hindi naman susuot na lang basta sa'yo eh. Kung bira, kita mo sapatos mo, susuot sa paa mo. Hindi, pinili mo yan eh. Ang iba dyan, gabi pa lang mga kapatid, hinihahanda na. Hinihahanda na. Kaya pag pinili mo, ang iyong suot ay medyo po kapansin-pansin. Pinili mo yan. Hindi mo alam, hindi ko alam na ito pala yung suot ko eh. Hindi, pinili mo yan eh. Tawag po? Kaya dito nakikita natin, bakit po meron ka ng freedom to choose? Life is unfair. Ngayon, tatanggapin mo na lang ba na ang buhay ay unfair? What? May Diyos din. May Panginoon tayo, di ba? Kaya hinahayaan ng Panginoon niya. Okay, pangalawa na dahilan. Because judgment is coming. I said in my heart, God shall judge the righteous and the wicked. For there is a time there for every purpose and for every word. Kaya sinabi ko sa puso ko, sabi ni Solomon,
panukala at sa bawat gawa. Amen? So kung meron pa po na nagtrato sa atin ngayon, sabi natin hindi patas, huwag ka mag-alala, hindi pa tapos ang istorya niyan, may karuntok pa yan eh. Diba? May karuntok pa yan kasi one day, God will judge the righteous and God will judge also the wicked. Diba? Maaaring ngayon, oo, sabi mo, dinaya ako, nalamangan ako, hayaan ko lang. Kaya nga sinabi ng Panginoon, love your enemy eh. Pray for them, di ba? That despitefully use you. Kasi po, one day, magkakaroon po ng judgment day at yung mga yon ay i-judge ng Panginoon kung paano kanya i-judge sa mga magandang nagawa mo, yung mga yon ay i-judge din ng Panginoon sa mga mali at mga tiwali na kanila pong ginawa. Kasi God, God is a God of justice. Lagi po natin na aalalahanin po yan. Na siya po ay matuwid na Diyos, siya po ay patas na Diyos, at lahat ay kanya po makakatulad yan pagdating ng araw. Hindi lang po natin alam kung kailan. Pero sinasabi ng Bible, meron judgment day. Amen? Ano ba po? Pangatlo. Because He wants to show us that we need His Savior. Sabi nga, in times like this, we need a Savior. Ano yung sabi ng kanta? When you're down and troubled, and you need a helping hand. Ano ba sabi na? Nothing is going right. Ano ba sabi na? You got a friend. Amen? Di ba? Kaya mga kapatid niya, kaya po nangyayari yan for us to realize that we cannot do it alone. Kahit ano pa po ang mga experience mo na na-experience na po sa buhay. Di ba? Lagi ko na ikikwento sa inyo, di ba yung May Donald sa balikan, ang tawag, Pasan Cruz. Pag ikaw na may Donald sa balikan, na lahat daw ng hirap, mararanasan mo. Ang tawag dyan sa pamahiin, Pasan Cruz. Paano kaya kung nasa balikan mo, hindi lang Donald palat pa? Di patay ka. Pati yung pumapasan ng krus, pinasan mo na rin. Hindi ba? Amen? Pero kahit ano pa po, na lahat na kaya, na pinapakita pa rin sa atin, na ma-realize po natin, mga kapatid, nangangailangan tayo ng isang Diyos, nangangailangan tayo ng isang Kristo na siyang tutulong sa atin sa mga oras na hindi na po natin kaya ang pagharap sa mundong ito. Di ba? Yan po ang sinasabi niya, Ecclesiastes chapter 7, verse number 20. For there is not a judge man or just man upon earth that doeth good and sinneth not. Natingnan niyo po yan. Ano papayag pa kayo dyan? Wala daw isang tao gumagawa ng mabuti. Mabuti yung ginagawa ko. Wala naman ako sinasaktan ng tao. Wala naman ako na inaagrabyado. Pero ang sabi dito, wala daw eh. At higit sa lahat, wala daw tao hindi nagkasala. Opo. Sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya sabi nito, lahat tayo po ay makasalanan. Lahat po tayo mga kapatid. Kahit sabi mo mapait ka ngayon, pero meron pagkakataon sa buhay mo na meron ka hindi nagawang tama. Amen? Kaya tingnan niyo po, the reason why the world is unjust is because, parang yan, kaya po unjust siya kasi puno-puno siya ng mga unjust na tao. Diba? Sino yung mga unjust na tao na yan? Na ikaw, at ako yan. Sabi mo, hindi sila matuwid. Pag sinabi mo, hindi sila matuwid, kasama ka po doon. Kasi meron din pagkakataon sa buhay mo, hindi ka rin naman naging tama eh. Hindi ka rin naging patas eh.
Minsan na nakikita natin yung mali nila, paano naman yung atin? Amen? Kaya yan lamang patunay na tayo po ay nakakailangan ng isang magliligtas sa atin, naggagabay sa atin, itatama ang mga maling gawa natin, bibigyan tayo ng pag-asa, bibigyan tayo ng mga pagpapala, at tayo po ay makakapabuhay ng maayos kahit po tayo ay nasa magulong mundong ito. Alam niyo po, yung mga injustices, doon po nare-reveal yung human nature natin. Di ba? Sabi nga Rebecca, paano mo na maititest yung breed ng isang tao? How can we test yung breed ng isang tao? Alam niyo kung paano? Abangan mo yung tao na yun pag nagalit. Doon lalabas yung lahi niya. Lagi na ba kayong nagalit na malambing pa rin? Uy, kung gaganyanin, kakagahin kita. May mga gano'n. Galit na eh. Na siguro si Malulong Kanilya lang yun. Yun pala si Ismail na mataalala. Yung kung si Ismail na yan, yan yung kinikwento ko sa inyo, naluno. Ewan ko kung nakaalala niya pa. Sa may Boy Scout of the Philippines. Kaya tawa si Joe, alam niya yan. Tumalun si Ismail, nalulunod, nagkakawag. Nando si Brother Noel Gatwaitan, sabi ni Malu, "Hoy, Brother Noel, si Ismail, nalulunod." Para kay Malu po yun, exclamation point na lahat po yun. Pero daw po mga kapatid, nare-reveal yung nature po ng isang tao eh. Diba? Na, masama pa magalit? Hindi po. Kasi sabi ng Bible, diba? Being angry. Command ng ating Panginoon niya. But sin not. Huwag ka na magkasala. Diba? Kaya po, pinapakita po sa atin, paano kaya maniribil sa atin yan? Wala, it is a choice, mga kapatid. Meron kang freedom to choose. Diba? Tapos pinapakita sa atin dyan na kailangan natin ng isang tagapagligtas. Ito po. Okay. Now, pag-apat po, tingnan natin, ano sinasabi po? Because pain, can develop character. Amen? Romans 5:3. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience. Verse 4. And patience, experience, and experience, hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Tingnan niyo po yung pain. Pinaniniwala mga kapatid, yung pain, yan po ay talagang ibinigay ng Panginoon sa atin. Diba? Pag ikaw ay hindi nasasaktan, hindi po mabibuild ang iyong karakter. Kaya siguro the more pain na na-experience mo, lalong na-develop yung iyong karakter. Tignan niyo po? Parang ano yan eh? Parang napasok ka sa plancha. Naisipin nyo na mga kapatid, kung wala kang pakiramdam, walang pain, natikit na yung kamay mo sa plancha, hindi mo pa rin inalis. Ano kayo mangyayari ng kamay mo? Papangit, diba? Amen? Masusunog. Pero dahil may pain, nilalayo mo agad eh. Diba? Kaya yung pain na yan, na dinidevelop niya yung karakter. Kaya yan ang reason why life is unfair, kasi nga, kailangan i-develop ng Panginoon ang karakter na natin pong lahat. Kaya pinararanas natin ng ating Panginoon yung mga nararanasan na po natin ngayon. Kaya minsan ayaw natin ng pain. Hindi, sabi ng Panginoon, kailangan maranasan mo yan. Kaya God, actually po, ang gusto
gusto ng Panginoon, tayo po ay kanyang i-molde. Yung hubugin niya tayo, mga kapatid. Na at sa pamamagitan ng mga pain na yan, nahuhubog po ang ating pong karakter. Kaya tingnan nyo ha, noong araw, nung puso pa po, yung ating pong mga 135 na film. Abutan nyo na po yan kasi sa inyo ngayon, mga memory card na eh. Diba? Nung kukuha ka na, kailangan may film ka po dyan, may 22, may 36, di ba, na shot. Na? Tapos, pag yan ay na-expose mo na po, mga kapatid, ay kuha mo na, dadali po sa isang nag-develop. Una po, na syempre, hindi kagad picture yan, negative po na. Pag negative na po yan, dadali na po dyan sa dark room po nila, na may mga proseso na mga gagawin po dyan. Paglabas niya, nagiging positive na, yun, meron ka ng magandang picture. Alam niyo, ang buhay ganyan din eh. Diba? Bago siya maging positive, dadaan ka muna sa puro negative. Amen? Amen? Naano daw yung pain. At pag naranasan na yung mga pain na yan, then that is the time na yung character po natin na di-develop. Kasi ano na yung given na po mga kapatid eh, unfair. Ang tanong na lang dito, paano ka magre-react? Na paano ka magre-react dito po sa unfair na mundong ito eh. Kaya kung lahat titignan mo ng negative, lahat ng nakita mo, ay problema yan, ay naku ganito yan, wala nang mangyayari po sa atin mga kapatid. Hindi ka na magiging positive kasi lahat ng tinitignan mo, puro negative. Amen? Amen? O, naalala niyo yung kwento ko sa inyo noon na nasa Bilabuan. Sabi ka na, no, pare, hanggang kailan ka dito? Sabi, abuti na ko 5 taon dito. Ano ba kaso mo? Robbery with rape. Ganun ba, ikaw? Ako, ganun din multiple rape, saka multiple murder. Kailan ka dito? Bukas, wala na ako dito. Namantala naman, tagal ko pa rito. Mas marami kaso mo. Bukas, wala ka na dito. Oo, kasi bukas, bibitayin na ako eh. No? Positive mga kapatid. Amen? Nakakita ka ng maraming labahan. Ano kagad na sabi mo? Hirap ang makaglabada. Hindi, dapat positive kung nakita mo marami. Sabi mo, wow, ang dami nito. Excited ka dapat, di ba? Na, ang daming trabaho. Ganyan po, kasi kung konsumin mo sarili mo, hindi mo nababawasan talaga trabaho mo. Araw-araw, ganun eh. Papasok ka, magkakamot ka ng ulo, nabukasan kamot ka ulit ng ulo. Sabi mo, di ba excited ka doon mga trabaho mo? Sabi mo, wow! Ang dami ah! Kasi laki ko rin mga pepesa sa pipirma ko. Ayos yan! Di ba? Para yung magkaibigan natin sa elevator, meron elevator na operator. Ngayon ay yung operator na elevator lang mo din. May pera. Yung isa nakasar na. Para nababastusan na siya. Nung lumabas yung dalawang magkaibigan, sabi ka lang, hindi ka ba nakasar doon sa operator? Maya-maya sabi niya, ba't di ka nakasar? Hindi ka lang problema niya yun. Di ba, amen? Minsan kahit kasi hindi natin problema mo na. Mga kapatid, na yung mga pain na yan can develop character, and that is the reason why God is allowing yung mga pangyayari na yan. Brother Aris, di ba sabi natin, nasuspindi yan. Seriously, ilan ba isang buwan? Yung isang buwan niya ba, mga kapatid, nabaliwala? Hindi. Nakasama po siya sa lahat ng activities natin. Kung may trabaho yan, makasama mo doon yan? Kaya siya ang naging driver ni Evangelist Pete Wright. Ngayon, si Brother Aris, siya na rin si Evangelist Fried Rice. Hindi, garlic pala siya, garlic rice. Di ba, amen? Para kasi namin hindi na kayo sa buwan. Sabi mo, salamat makakapahinga ka sa buwan. Di ba? Kesa naman, hindi naman nagawa ko. Kaya yung mga kapatid, tingnan niyo. Kaya ko pinapayagan ng ating Panginoon yan. Minsan kasi, iba yung ating tingin eh. Unfair na sinangayunan mo pa.
Amen? Sinabi niya, di ba, ang pangit mo? Naniwala ka naman kagad. Alam mo, sabi na ba, yung pangit mo? Sabi ko, pangit ako, sino ba ito ako? Kaya, amen? Nakakasan lang naman ang loob din. Di ba? Wapo na sana lahat kayo kung hindi ko si sarili. Di ba? Yan ang mga sagot na dapat matutunan natin. Di ba? Amen? Oh. Kaya yan po ay pinapayagan ng ating Panginoon. Now, nakita natin reality, the reason. Number 3, our response. How should I respond to unfairness? Paano nga ba? Number 1, accept that life is unfair. Tanggapin mo na yan. Walang kontre. Pag ikaw po ay parang sabi mo, na-ideal ka, na unfair, okay lang. Pag sinabi, hindi na ibigay yung para sa akin, hayaan mo na. Una, wala pa naman tayo sa langit eh. Sa langit po, wala na po mga unfair po doon. Amen? Tanggapin na po natin, mga kapatid. Tingnan niyo po sa John chapter 16, verse 33. Sabi, these things have I spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Sabi ng ating Panginoon yan, na sa akin meron kayong kapayapaan. Sa sanglibutan, meron kayong kapighatian. Sabi kami, sinasabi sa atin ng ating Panginoon na i-accept mo na yan, life is unfair dito sa wala pa naman kayo sa langit eh. Pagdating nyo sa langit, babawi na kayo lahat. Doon nyo makikita kung ano talaga. Alam niyo naman ba, tingnan niya, bakit ba may pula at may puti? Diba? May pula at may puti. Bakit po meron mga iba-ibang kulay? Merong yellow. Alam niyo kung bakit? Kaya po may rainbow. Para ma-distinguish mo po kung anong kulay ang kulay. Pag lahat puti, ma-recognize mo ba kung ano yung itim o yung dilaw? Diba? Kailangan meron ka po pagpaparisan, meron ka dapat nakikita na iba para makita mo kung ano ang mas maganda. Amen? Kaya, sinasabi dito sa atin, ng ating Panginoon, be of good cheer. Na sa mundong ito, tribulation yan, pero sa akin, meron kang kapayapaan. Huwag kayong matalala, sabi ko ng ating Panginoon, na-overcome ko sa libutan. Sabi ko rin, kaya nyo rin i-overcome ang libutan ito sa tulong ko. Amen? Yan dapat na maging response po natin. Hindi po yung parang lagi na lang tayo namumroblema. Pangalawa, do right anyway. Hindi porke mali sila, gagayahin mo na. Hindi porke ikaw ay naagrabyado, mang-aagrabyado ka na rin. Na hindi naman po tayo fraternity na nagkakaroon ng hazing. Araw, pumasok ako sa isang fraternity. Siyempre, bugbog. So, nung nakapasok na kami, humanda yung papasok. Bugbugin din naman natin. Kaya yung bugbog, mga kapatid, patindi ng patindi, kaya kayo maabot na sa patayan eh. Para maganda sabi nga, sige, ginawa nyo sa amin to, dodoblihin namin ang gagawin namin sa inyo. Titriplihin naman namin yung gagawin namin. Dito ba hindi? Ang respond dapat natin, do right anyway. Tingnan niyo po, Isaiah 1:17. Learn to do well. Seek judgment. Relieve the oppressed.
Ha? Sinasabi po dito sa atin, learn to do right. Opo. Sabihin, na yung paggawa ng tama, pinag-aaralan. Hindi po automatic yan. Alam niyo, ang unggoy, abutan mo po yan ng isang malaking saging at isang malaking maliit na saging. Ano ang aabutin ng unggoy? Ha? Kapag ang unggoy, inalok mo siya ng malaking saging at maliit na saging, ano ang kukunin ng unggoy? Sinasasabing malaki. Yung maliit. Na anong sagot? O ano yung pinakamalapit sa kanya? Ang tao? Ano ang aabutin? Pareho. Hindi yung malapit, hindi yung malaki. Pareho. Amen? Kaya kami kasi ganda, di ba, no? Pinakain mo na sa iyong palad, pati kamay mo, kinagat. Amen? Pero ganun pa man, sabi pa rin ng Bible, learn to do well. Love your enemy. Good, do good to them. That despitefully use you, yun ang sabi na nun. Kaya pag sinabi ko gano'n, alam mo, kaibigan, o alam mo, Rene, I love you eh. Di ba? Di sabihin, galit ka sa kanya. Sabi ng Bible, love your enemy. Di sabihin, I love you. I love you. Yan. Pag kami hindi na kanya, ibig kami kaaway mo yan. At pinag-aaralan mo siyang mahalin. Amen? Kaya do right anyway. Ano pa? Okay, ano pa? Number 3, every po. Wait for God's reward. Malapit na po ang December. Ay, December pala. Malapit na po ang Pasko. Meron na po ang maraming nagbibente dito. Malulutong ito. Kaya lahat ng bata, ipila ulit dito. So, hindi ko magagastos. Di ba nagkabang tayo ng mga regalo? Ay, hindi naman po ako naniniwala sa Pasko eh. Hindi na mahirap nga sa iba, hindi naniniwala sa Pasko. Matanggap naman ang regalo ng Pasko. Dapat pag hindi ka naniniwala sa Pasko, maging consistent ka. Pati bonus kung mong tanggapin. Sabi ko doon sa ano mo. Kung pa hindi po, hindi ako naniniwala sa Pasko, kaya huwag niyo lang sa bonus. Mali eh, di ba? Amen? Okay, so huwag na yan. Pero ganun naman, ano ba tayo? Di ba naghintay tayo na nakakatuwa? Hindi naman yung malaki, no, nabigyan ka ng house and lot. Napakagandang Christmas, ano naman to, gift house and lot. Di ba kahit maliliit na bagay eh. Di ba, imbis na Cadbury, naging chocolate. Aba, at least yung thought na roon. Punto po rito. Tayo po ay, one day, because we make our stand, na maging tama pa rin, na-develop ang ating attitude, na-develop ang ating pong character, na kahit nandito tayo sa unfair world nito, because na ginawa pa rin natin yung tama, at darating ang araw, God will reward us. At dito po natin yung verse, 2 Corinthians 4. Nandiyan tayo na isulat ko yan. 4:17. Lagay mo iya. 4:17. 2:17. For our light affliction, which is but for a moment. May problema ka ba ngayon? May pinapasan ka? Pag ka maalala, sabi niya, for our light affliction is, which is but for a moment. Worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Amen?
sapagkat ang aming magaan kabigatian dahil sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kalwalatian walang hanggan. Kaya yung mga troubles po natin, mga kapatid, na temporary lamang po yan. Meron kang problema ngayon, dilipas din yan. Yung sabi mo, hindi ako makatulog. O hindi pa makatulog kayo, bukas ka matulog. Hindi pa rin ako makatulog sa aking problema, isa pa ka daw makatulog. Na huwag kang mag-alala, mga kapatid, kung hindi ka makatulog dahil sa problema, mapapagod ka rin, darating din ka, matutulog ka rin. Amen? Bakit ba pag may problema ka, hindi ka natulog, nasusolve ba? Wala rin naman, di ba? Kaya sinasabi dito, our life affliction, which is but for a moment, yan ang sabi. Mark 10:30. Now, but you shall receive an hundredfold now in this time, houses and brethren and sisters and mothers and children, land and with persecution, and in the world to come, eternal life. Alam niyo po, God is faithful, mga kapatid. And God is going to reward you for doing the right thing anyway. Amen? Now, 100-fold yung sinasabi po na reward po dito sa atin. Now, how do I get this reward? Paano nga ba? Una po, number one, wala na po siguro dyan. Number one, you admit I am as unjust as anybody else. I have been unfair and self-centered. Aminin natin, kung ang mundo ay unfair, there was a time also naging unfair na mundo tayo. Amen? Amen? Pangalawa, let God settle the score in your life. Sabihin na, don't retaliate. Don't give evil for evil. Hayaan na natin ang Panginoon. Ano ang dapat natin gawin? Siyempre, God has best interest at our heart. Kaya dito po, tatlo lang ang dapat natin tandaan. Yung reality, life is unfair. Amen? Ano yung pangalawa? Bukod sa reality, the reason. Amen? Para makita natin, we need a Savior. Then yung pangatlo, my response. How should I respond? Kaya mga kapatid, nasa po ba tayo ngayon? Amen? Nasasabi mo ba, naging unfair ang buhay sa iyo? Tingnan mo naman kung anong karakter niya. Na-develop ba ito? Pero pag gusto mo magawa sa iyo, na parang hindi mo naman kaya gawin, sabi mo, unfair, nasulit ito eh. Kasi doon lang ma-develop, nasaktan ako. Sige lang, masaktan ka lang. Kasi doon, tayo po, aayusin ang ating mga. Tayo po natin po yun. Yung po tayo po mananalang. Pagpapala ng Diyos sa lahat muli sa mensahe na aming doktoratan, Lord. Patuloy po na kumilos ang banal na Espiritu po sa aming kalagitnaan sa mga oras ito. May makita po namin ang aming pong sarili. Paano po kami nakikita sa pagkakataon ito. Lord, alam po namin, po ay naging victim na hindi po patas ng pamamaraan o pagtrato sa mundo nito. At marahil kami rin ay naging bahagi nun minsan sa aming buhay.
Kaya Panginoon, o sa oras na ito, naunawakan na po namin ito at kung paano kami dapat tumugon, Panginoon, sa buhay. At alam namin, Panginoon, hindi namin kakayanin ito. Kailangan namin kayo sa aming buhay. Kaya Lord, ano man po, ang mensahe na binigyan po sa inyo mga anak, ang mga lakas ang kakailanganin po namin para magpatuloy. Lahat po ng yan ay amin po hilingin sa inyo. Dito nga po sa altar, kami po'y lumapit, manalangin sa inyo. Langin po, Panginoon, paanyaya, ikaw o Diyos, ang siyang kumitos. Ito po ay aming inilig sa pangalan ni Jesus. Habang lahat na kayo po nakapagyan, reality of life lies in faith. Hindi ka rito, kapatid. Alam mo, nakaranas ka na ganyan, and you want to respond right. You come. Marahin mo po ngayon. One day, God will judge the world. But don't forget one day, God will also reward the world. Hindi ka dito. Dahil may problema ka po ngayon, dalhin mo po sa ating Panginoon. Amen. You come. Hingin ng Diyos. Nabibigatan ka ba, kapatid? Hindi ka rito, punta. Ano man yung mga pasanin mo, dali mo sa Kanya. Nanalangin mo sa Kanya. Hindi na Panginoon. Salamat po muli. Sa paglapit ng iyo po mga anak, salamat sa iyo pong pakikinig, panalangin, bawat isa. Lord, tuloy mo po kami bigyan ng mga lakas para harapin ang mga ito. Naway sa bawat pangyayari, karanasan namin po araw-araw, meron kami natututunan na kami po ay patuloy na nagiging matatag. Harapin ang pagsuko. Maging isang patotoo pa rin na sa kabila kami po ay nakakaranas ng fairness sa mundo nito. Ang aming liwanag ay patuloy pa rin nagniningning sa kadiliman. Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos, Ikaw, Panginoon, ang dapat nakikita sa buhay ng bawat isa sa amin. Tawarin mo po kami, Panginoon, sa mga oras na kami po'y natatago ng aming pong laman. Naway, O Diyos, patuloy mo po kami patatagin. Patuloy mo po kami, Panginoon, gamitin o gawin kagamit-gamit sa iyo pong pangalan. Kaya, Lord, salamat po sa patuloy na tiwala mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga gabay pagpapala. Ito po, Panginoon, ay aming hiling. Salamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
So yung mga nanalangin po para po doon sa ating now ministry, salamat po sa inyo. Una-una nga po na yung ginawa ng Panginoon sa atin last Monday, sa kabila na meron po banta na malakas, overtime po na si Ruby, papunta po Central Luzon. Akala po natin, din po talaga magkakaroon ng tao yung ating po crusade. Nagkaroon po tayo ng 1,000, siguro yung tao 1,600 ba? 1,600 in attendance doon po sa Malolos Gym. Nasa kabila na sinasabi po ni Governor Alvarado dahil na Sunday night, nakausap po yan ni Evangelist Lee Price, sabi gano'n, i-cancela na raw yung ating crusade dahil sa bagyo. Sabi niya, sinasabihan ko ang mga Bulakenyo na manatiling sa bahay, pinalalabas niyo naman sila ng bahay. Yan sabi ni Governor. Dahil nga sa bagyo, nakunawa naman natin si Governor kung bakit. Dahil nga yung safety ng kanyang mga kababayan. Pero nanaig pa rin ang kapangyarihan ng ating Panginoon, ang tao ay dumating pa rin. Na nasa 1,600 attendance ay more than 1,400 ang nag-forward po para tanggapin ang Panginoon. At ang gagandaan po noon, wala pong Ruby na dumating sa Malolos. Amen? Dito po sa Manila, nakasagulan ng mga oras na yan. Pero sa Malolos po, wala. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko padadaanan si Ruby sa Malolos. Kasi merong evangelistic meeting na mangyayari doon. Dahil pag dumating si Ruby doon sa Malolos, malolos ang mga tao. Buti na lang na save yung 1,400. At yung mga adult din natin, nandun doon, nakatuwa naman, sila po yung nag-ayos doon sa mga binabigay ng bigas. Salamat sa inyong tulong. Okay, nagtatantay yung kanyang health. Salamat. Sa Brother Edmond, tsaka yung mga cowboy natin. Mga pala po, yung mga cowboy natin, nandun si Edmond. Mag-set tayo ng day, dadalhin ko kayo lahat sa Eat All You Can. Dilibre ko kayo. Talagang kailangan magsara yung restaurant na pumunta natin, matapos yung kainan. Para sa hindi. Bago magpasko yan, ng 2014. Kasi pag sinabi ko bago magpasko, baka next year pa yun eh. Okay? Ano naman yung atin? Kasi marami na ako ng blowout, yung mga cowboy, hindi mo na blowout eh. Kaya lahat yung mga nagtatrabaho dito sa construction, kasama lahat kayo dyan. Amen? Punta tayo doon sa tramway siguro. Dahil dito pwede dito sa may range. Okay ba dyan? Arte? Sa takbo mo. Yung Japanese dyan. Mahal ba? Tramway na lang. Mahal na doon. Dahil yun tayo, Ilocano tayo. Pero pag mas marunod na. Hindi. Okay? Sana nakaraan, may binulood po ako, 50 mahigit. Tira yung lahat na nag-perform dito, binulood po yung 50 mahigit. Yung nga lang sa McDonald's lang. Anyway, mga kapatid, salamat po sa inyo. Tawagin na natin ating mga ushers. Tayo lang po ay sasamba kayo sa ating pong pagbibigay. Salamat po sa inyo matapat na nagbibigay na yung mga sumusuporta dito financially. Kahit hindi po kayo madala sumatin dito, sa Sister Jo, na Brother Anthony, at yung ating po namang building ay tuloy-tuloy po naman tumatayo. Ang ating project po, this coming 2015, yung kisa din po natin, magagawa na po natin. Amen? Gagandahin po natin para po talaga namang maaya-aya na. Para pag kayo po ay sumamba na, diba? Papayat po para natin para po habang nag-refresh ako, mahihimpig kayo. Ayaw natin kayo, tayo. Tayo may panalangin.
Panginoon Diyos, aming Ama, kami pinagpapasalamat at kasama-sama po kami ngayong araw na ito upang makapalambahan at sambahin po kayo, Panginoon. Salamat din po sa blessings nyo at sa araw na inyong binigay sa amin sa mga